Sa gitna ng lumalalang katiwalian sa pamahalaan na tila hindi matugunan ng Pangulo, lumilitaw ang pagkakaisa ng ilang sektor, lalo na mula sa Mindanao, na humihingi ng paghihiwalay mula sa bansa. Gayunpaman, may mga kritiko na nagpapahayag ng hindi ito tamang solusyon sa suliraning kinakarap ng bansa. Sa halip, mas mainam daw natutukan ang pagsugpo sa mga politiko na nagpapahirap sa bayan sa pamamagitan ng kanilang pangungurakot at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kanilang mga kilos ay nagdudulot lamang ng pagkasira sa bansa at pagpapahirap sa mga mamamayan. Ang pangangailangan ito sa pagwawakas ng katiwalian at pagpapahalaga sa integridad ng pamahalaan ay nagpapakita ng pangangailangan ng masusing pagkilos mula sa mamamayan at mga lehitimong institusyon. Sa halip na maghiwalay, ang mga Pilipino ay hinihimo na magtulungan upang labanan ang mga mapansamantala at abusadong opisyal ng gobyerno. Sa ganitong paraan lamang masisiguro ang pag-unlad at kapakanan ng bansa para sa mga darating na henerasyon. Walis ang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tingnan mo yung pangyayari, ang pinakapunot dulo ng paghihirap ninyo, nitong mga pinag-uusapan nating People's Initiative, itong mga bribery, ay si Lisa Araneta. Okay? Siya talaga ang punot dulo at si Martin Tambaluslos. Silang dalawa ang tandem. Kasi nga, si Kuting ay isa lamang tauhan. Gino Jombag nga, di ba? Nakita niyo, nakabalik na ba sila ng Pilipinas? Nung pumunta sila ng Vietnam, dahil nga nagalit si Lisa Smugs dahil kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Actually, I don't know kung nabanggit ko ito kagabi dahil medyo bangag na rin ako, pagod na rin ako doon. Pagsakay pa lang sa aeroplano, magkahiwalay na sila. Okay? Magkahiwalay na sila sa upuan, may tension na nagaganap. Paglapag nila sa Vietnam, dinig na dinig, bago sila magjugjugan o jumbagan sa loob ng kwarto nila o anuman pinagagawa nila doon, narinig po ng mga taga-embassy ng Vietnam. Okay? Ng Philippine Embassy in Vietnam rather. So yung Philippine Embassy natin sa Vietnam, di ba, sinusundo yung mga yan, ganun yung protocol di ba, i-accommodate sila. So narinig doon, actually pinagbibintangan na ngayon ni Lisa, galit na galit si Lisa sa mga empleyado o mga staff ng embahada ng Pilipinas sa Vietnam at pinapahanap niya buang na talagang gaga, di ba? Juang na. Tapos si Kuting walang magawa. Imagine mo, Kuting, ginombag ka sa New York. Binato ka ng folder. Yan, na-witness ni Attorney Glenn Chong yan. That was before your presidency. Binato ka ng bonggang-bongga. Tapos pinarinig dun sa embahada sa mga Pilipino, you have to speak up. Kaya lang baka mawalan ng trabaho itong mga taga-embahada ng Pilipinas sa Vietnam. So imagine mo na dahil sa pagiging isip ahas, isip bata nito ni Lisa Araneta, na punong-puno ng pait, okay? Punong-puno ng pagnanakaw sa katawan, punong-puno ng pandorobo, wala siyang pakialam kahit bastusin niya ang kanyang asawa na underdesaya. So definitely talaga, ang kalaban talaga ng mortal ng taong bayan, kundi si Lisa. Si Kuting, tau-tauhan nga lang si Kuting. But, dahil si Kuting ay underdesaya, syempre, alangan naman i-chapera natin siya. Di ba? Takot siya. Siya yung dahilan dahil binudol niya ang Pilipino. Okay? Binudol ni Kuting ang sambayan ng Pilipino na dun sa mga pangako niyang kasinungalingan. Di ba? So, so yun ang missing your eyeglasses like Batman, di ba? Naka-eyeglass na naman, naka-sunglasses na naman ba si Kuting? So, yan ang katotohanan. Hindi pwedeng isinungaling yan ni Lisa. Kasi even sa Thailand, naalala niyo yung naghipuan ng tahong doon, yung dati niyang PMS si Zinaida Angping, yung asawa niyang si Lolo Angping, remember that? Nagwala din si Lisa doon.
So hindi na po itong bago ang pagwawala ni Lisa Araneta, Butod, Mudlo, Putot sa pagjojombag kay Kuting. So magtatagal pa ba tayo, bayan? Na ganito ang presidenteng walang yagbols, tas binabatok-batukan lang? Kung ang presidente mo ay binabatok-batukan at binubulyawan ng isang putot, isang mudlo, okay, isang Lisa Smugs na laklakera, polboronic, kasi hindi na nga nagpa-function ang kanyang brain cells. Once na ang utak mo ay pinasukan mo ng sobrang alak at nicotine sa katawan, di ba? Lahat ng sobra may tama yan. Okay? So bangag na. So ano pang ginagawa ng mga people, like PSG, PSC, itong mga taong supposedly nagpuprotekta sa presidente? Na ano ginagawa nila? Imagine mo, o baka bayad na sila, o baka nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Binubulyaw-bulyawan si Kuting ng isang babaeng dugyot. Tignan mo itsura, mukhang kordoroy. Mukhang ang palayang kuritot. Di ba? Ganon. Kasi kiniklaim niya na most powerful siya. At wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakundangan na nakawin ang pera. Wala nga silang pakialam na magpanalo sa loto. Kaya sama-sama silang nagiging milyonaryo. Diba? Kaya you have to speak up. At itong video-video na ito, merong video. Okay? Ngayon, huwag niyong hahamunin ang mga taong hinahamon ninyo. Alright? Diba sinabi ko to? I think sinabi ko to sa inyo na itong January na ito, na baka kapag nangyari na ito yung pag-pronounce ni Pangulong Duterte. Alam ko na naisabihin ni Pangulong Duterte yan. Naunahan, you know that, if you follow my blog. Diba? Alam ko nang gagawin ni Pangulong Duterte, pero hindi ko alam na ganito kaaga. Na ganito kaaga niyang sasabihin. Ang sabi ko sa inyo, once na nagbigkas si Pangulong Duterte, tungkol dito sa pulwan, baka hindi na ilabas ang video. But hindi ko naman hawak ang alas. Alright? Hindi ko naman hawak ang alas. Kaya nga, ang nagiging kawawa dito mga palangga, ang taong bayan, habang tayo ay busy dito sa kamumura sa mga buwakan ng ina, busy sila sa pagnanakaw sa custom, sa agriculture, sa PPA, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya dapat talagang, sabi ni Ray Christopher Mercado, ay mag-step down na siya. Nakakahiya ka na, Marcos Jr. Nakita mo ba yung... Tanungin mo yung sarili mo. Tama na yung mga motherhood statement mo. Tama na yung mga script mo. Mismo ang kapatid mo nagsalita. Mahal ka lang ng kapatid mo. Kaya hindi kanya masabi-sabi, harap-harapan na si Jaime Marcos ay lumuhod o nagmanikluhod, nagmakaawa kay Pangulong Duterte para hindi ka pangalanan sa one of the, pulboronic. Diba? Kaya nga alam din ni Pangulong Duterte na nagpa-rehab ka. Alam mo, alam mo, nabasahin ninyo. Si Pangulong Duterte ay mabait din siya kay Jaime. Kasi, pwede yan ang sabihin na Jaime, lumuhod ka eh. Jaime, nagmakaawa ka kung hindi dahil sa'yo. Nakita niyo yung pagiging great, mabuting kaibigan kay Jaime. Kaya ang away talaga, actually, ang away, well, by the way, hindi naman ang mga Duterte nag-start ng away. Ang nagsimula ng away na ito, hindi lang away ito ng Duterte at Romualdez or Araneta or Marcos. Ang away dito ay Filipino, 110 million Filipinos versus itong mga hinayupak na to, katulad ni Lisa, ni Romualdez, ang mga kongresistang, mga politikong tumatanggap ng bribe at nagnanakaw ng bayan. Ng pera ng bayan. So, yan yung issue natin dito, mga kababayan. Ngayon, ano pa mga eksenang pinagsasabi ni ito nga, yung sorry sa kanya. Alam mo kasi tinitwist ng media eh. Sabi niya, ngayon pa man lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Duterte na nananawagang mag-resign ang kanilang kapatid. See, twisted talaga ang mainstream media. I don't think again na nag-sorry si Baste dahil nabanggit niya na mag-resign, na nawagan siya na mag-resign na si Kuting. Nag-sorry siya kasi harap-harapan nandoon yung kapatid. Pasensya ka na,
Kasi, kailangan ko lang talagang, o kapatid mo yun, but I have to say it. Ganon. So, ipinipilit. Okay? Pinipilit. Nakakatawa din si Pangulong Duterte. Pinipilit nila ang tungkol nga na si Pangulong Duterte ay under the influence of Fenta. Which is sinabi na nga ni Pangulong Duterte na yung ginagamit niya, patch, yung parang salon pass. Diba? Yung sinabi niya. So talagang tinitwist nila. Nakita niyo napakagaling ni Pangulong Duterte na, na sumagot. Si Kuting wala sa hulog talaga. Okay? Wala siya sa hulog. At ito naman si Kuting ay denial siya. Pilit niya na sinasabi ni Kuting na ang unit team ay buo pa. Pero ang totoo, hindi na buo ang unit team. Wala na pong unit team, mga kababayan. Dahil nga ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Araneta Romualdez ay sobrang-sobra ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagwawalang hiya sa inyo. So remember yung hearing nila diyan kahapon, anong napag-usapan doon? Gumastos sila ng 55 yung grupo ng pirma na bayaran ni Romualdez, mga palangga, ay gumastos ng 55 million. Okay? Mula doon mismo sa bunganga nung isa sa mga conveners ng itong pirma. Okay? Itong pirma na ito, gumastos sila, itong Noel Onyati na ito, gumastos sila ng 55 million noong January 9 para bayaran yung kanilang ads, yung EDSA Puera, para nga magkaroon ng charter change. Doon harap-harapan na nagsisinungaling, na dinidefend niya si Romualdez na kesyo daw nag-meeting daw sila. Ay doon kasi yun sa doon sa meeting place. 'Di ba? Tinatanong siya ni Senator Amy, ng mga senators doon. Kung sino sigurado ka ba na hindi kasama si Romualdez at saka si Zaldico doon sa meeting ninyo tungkol sa charter change? Sabi niya hindi. Tapos pinakitaan siya ng picture na ito, January 9 yata yung picture, January 9. Ito, malinaw na nandoon si Romualdez at si Zaldico. Tapos, ang daming palusot. Tanga ka na lang kung nagpapaniwala ka. Tapos, sinita ni Senator Amy yung nagko-coach sa kanya. I think that was Attorney Abisado, yung parang counsel niya. So, binubulong-bulungan itong si Onyate, Noel Onyate. Yun nga, yung kasabot ni Romualdez. Ano ang sabi? Ito, matatawa ka. Ano sabi nitong counsel? Sabi niya, kasi merong difficulty of hearing etong si Onyate. Question, mga kababayan. Kung kaya nitong lead convener na ito na si Noel Onyate na ginisa doon sa Senado na magbayad ng 55 million, which is sabi niya half of it daw ay galing sa pocket niya, 27.5 million pesos siya daw ang nagbayad, which is obvious na nagsisinungaling. Kung kaya niya magbayad ng 27.5 million para doon sa EDSA Puera na yan, di ba? Na ads, hindi niya kayang bumili ng hearing aid. Tangay na magkano lang ang hearing aid? Wala pang 1 million, wala pang 100,000. Magkano ba hearing aid ngayon, Palangga? Hindi ko pa kasi kailangan eh. Diba? Baka 2,000 piso lang. Cash pa daw. Okay? Sabi ni Lucky, it was cash. Imagine mo, ang mga dahilan, kaya siya kino-coach kasi talagang huling-huli na sa mga sagot eh. Na sinungaling talaga. Okay? Huling-huli ng mga buwaka ng ina. Nasasabihin may differential lang daw sa hearing. Dapat bumili ka ng hearing aid. Magkano hearing aid? 40,000? Seriously? Eunice? Oh wow, hindi ko alam yun ha. Mahal naman pala. Baka bonggang-bongga na yun, no? Okay? So, mga palangga, ito, tignan natin may hearing aid dito. Magkano ba hearing aid sa Amerika? Ay, oo nga. Okay. Merong $1,400. Merong $299. May $2,490 sa Best Buy. Okay, now, malinaw yan. So imagine mo yung mga palusot, kaya niyang maggastos dun sa EDSA Puera ads para linlangin ng taong bayan, para sa charter change na mapanglinlang sa taong bayan, hindi niya kaya bumili ng hearing aid. Anong kasyotahan, di ba? Nauutal si Onyate, sabi ni
depende sa brand, sabi ni Mac. Yeah, I think na tayo dyan, mag-reconcile na tayo dyan, sabi ni Mac. So, ngayon mga palangga, napakamalinaw sa sikat ng araw na binababoy na tayo ng mga ni Romualdez, may 19 daw, sabi ni Mercedes Sebastian, ni Lisa, at binababoy na tayo, even yung mga taong sa likod ni Kutignaw, yung mga tagabantay niya, kayo po mismo, mga sir, tinatraidor nyo ang taong bayan. Nakikita nyo araw-araw nagbubulyawan si Lisa. Nakita nyo naman yung video nung send-off nila, di ba, papuntang Vietnam. At unang-una, walang pwesto si Lisa Ahas. Hindi siya binoto ng bayan. Pero siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Nakikinabang siya sa pera ninyo. Maliban pas na i-enjoy niya yung perks ng pagiging First Lady Ahas niya, ninanakaw niya, kinakamtam niya ang pera ninyo. Hinahakot niya, bulag ba kayo mga kababayan? Samantalang kayong hindi ko tinotolerate, yung mga kapit sa patalim, nagnakaw walang mga minsan, nakikita ka sa TikTok, nagnakaw ng noodles, nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng ganito. Kung ipahiya itong mga taong ito, parang ang ninakaw nila ay bilyon. Pero akala mo gumurgur na sila ng buhay kung ipahiya sa mga tindahan dyan sa Pilipinas, di ba? Sa mga maliliit na mall o grocery. Pero ito, mga buwaka ng inang to, si Onyate, si Robles ng PCSO, si Tambaloslos, si Ahas, makuha pang magbiga-biga na ganyang hinayupak, ang ninanakaw, bilyones, o baka umabot na rin ng trilyon. Pababayaan nyo na lang ba mga palangga na, but I'm so happy kasi nga, tuloy-tuloy na to. Di ba, nagsispeak up day na tayo. Hindi na magtatagal tong mga to. Wala na silang puwang dyan sa pwestong ginagalawan nila dahil binudol nila tayo, binaboy nila tayo. This is not really Duterte versus Romualdez Araneta Marcos, kundi ito ay Romualdez Araneta Marcos versus people of the Philippines. Okay? Dahil sila ang nakikinabang. Imagine mo, sabi pa nung ulul, yung julul na yon, na Onyate na yon, mga palangga, na nagsinungaling siya, di ba, nung una. Sinasabi niya na hindi daw kasama si Romualdez at saka si Zaldico. Then later on, ang sabi, nung pinakitaan na siya ni Senator Amy ng picture, anong sabi niya doon? Sabi niya, it slipped my mind. Di ba? Amutang ina, niloloko na tayo harap-harapan. Alam mo, sabi ko nga kung ako ang nandiyan at kung pwede kong illegalize talaga ang paghukay ng bangin sa Malacanang, lahat yun, malulubog silang lahat. Isang pitik ko lang